tumayo. Alright. Before we continue, let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, sa gabing ito, nagpapasalamat kami kasi may pagkakataon kaming matuto. May pagkakataon kaming lumago at maranasan ka. Sa iyong pagtuturo ngayong gabing ito, nais namin, Panginoon, kausapin mo kami sa aming mga puso. Ika'y magtanim ng bagong buto na uusbong upang, Lord, kami lalong magkaroon ng pagnanais, maranasan ka lagi. Salamat sa gabing ito. Pagpalain mo ang bawat isang narito. At Lord, ikaw lang maitaas sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Tayo po lahat ay makakaupo. Pwede bang palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Alright. Last Sunday, sino nakakaalam dito na nawalan tayo ng kuryente? Alright. Some of the leaderships, kasama po ng inyong pastor, we went to another church. We visited one of our friend church. What I saw, ang nakita ko po, maraming tao naglilingkod hindi the best kay Lord. At ganun din sa maraming churches. Ngayon, isa sa mga nakita ko ay kakulangan ng paggalang sa paglilingkod sa Diyos na karapat-dapat. It was evident with us, especially nung lumabas kami, the worship team just got out, umuwi after they served. Yung song leader nila nakipagkwentuhan sa likod. Yung mga ushers nila walang pakialam dun sa likod mismo habang nag-ongoing yung preaching, kwentuhan. It was a sad but very meaningful Sunday for me. From what you do in the service is how you serve God. To showing what a church could be if we only compromise. Tagalogin ko. Mula sa isang, ito ang tunay na simbahan kahit walang marangyang kahit ano, papunta sa, ito yung malaking simbahan kung matututo lang kayong magpayag sa mga mali. Naintindihan? Kung makikipagkompromiso lang tayo sa mundo. Kaya naman, ang aking sermon ngayong gabi pong ito ay Be Better, Not Bitter. Title ng ating sermon, Be Better, Not Bitter. Ang bitter ay another term sa disappointing and insufficient work. Okay? So, nandyan ba kayo? Alright. Kapag sinabing bitter person, it is someone who is having a resentment or disappointment or unfulfilled expectations. Isang taong may bitterness sa puso niya, merong pait, merong hinanakit, ay isang taong nasaktan dahil disappointed siya, o kaya naman, dahil hindi kumpleto ang paglilingkod niya. So, can we all say, be better, not bitter? Mga kapatid, gusto ko pong maintindihan natin, minsan nararamdaman natin na okay lang yung service natin. Okay lang yung service sa church. Naranasan niyo na ba yan? Na parang routine na lang yung umawit, mag-usher, mag-set up ng chairs. Pero deep inside, alam mo may kulang. Sino dito nakakaranas niyan? Deep inside, alam mo may kulang. Sabihin mo sa katabi mo, walang problema sa church. Walang problema sa gawain. Yun ang masakit na katotohanan na pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Walang kinalaman ang pangyayaring nangyayari dito sa loob ng gawain habang nagkakaroon tayo ng service. Ang problema ng marami, sarili. 90% na naghahanap ng more is themselves. You rather look at your cell phone when hearing the word. You rather talk to your neighbor than hearing the word, than seeking God. You rather think of many things na malayo. Anong gagawin ko mamaya? Saan kaya kami pwede bukas? Kaya walang bagong ginagawa ang Diyos sa atin. Alam mo, deep inside,
May kulang. Pero alam mo ba, walang kulang sa gawain ng Diyos? Nandun po kami kasama ng leadership, and I could 100% say, I'm happy that I'm a JTG. Without bias. Kahit tanggalin ko yung sarili ko na ako ang pastor ng JTG, Mother Church, nung nandun ako, it was, the other term na tamang gamitin is nagigrieve ako eh. Parang, ba yan? Bakit ganito? Bakit ako nagigrieve? Kasi ang isip ko, bakit pinagpapala lahat sila? Apakaganda ng building, may cafeteria, may 4 na LED wall, kakatabi, grabe ang music, ang ganda ng mga bangko, ang yaman-yaman. Sobra. Pero grib na grib ako. Alam niyo anong sabi sa akin ni Lord? Hindi lahat ng pagpapala galing sa akin. May mga pagpapala na inaalaw kong ibigay ni Satanas para ang tao makomfort. Dahil kung walang ganong simbahan, walang magko-comfort sa bakla. Magpapatuloy sila magpakabakla. Ayaw nyo ng pagpatuloy ko? Walang pupunta dito na gustong magpakaayos. Hahanap silang simbahan na okay at tanggap sila. Kaya ang gagawin ni Satanas, tanggap sa inyo to. Sige, pagpapalain ko pa kayo. Kaya parang isip ninyo, okay yung ginagawa nyo. But we are not called to compromise. We are called to be better than that. Gusto ko pong malaman nyo, ang sermon na ito ay tungkol sa pagiging intentional at excellent sa kahit anong ministry o tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi para maging mapagpaplex. Kasi yun yung naramdaman ko nung nandun tayo eh. Parang, alright, after tumugtog, kumanta, kumuha ng pagkain, umalis. Totoo yun. Where are you going? Narinig mo pa. I'm just gonna go to the parking. Basement 2 yan. Ang basement 2, parking lang yun. Walang kahit ano dun eh. Nakakalungkot dahil maraming Kristiyano. Ito, realistically, totoo. Pwede ba? Tuloy natin? Kahit sa mga nanonood sa online, kaya wala ka dito ngayon. Kasi, you've not been giving God His excellent due. Ano yun sa Tagalog? Hindi mo binigay sa Diyos ang karapat-dapat na kahusayang para sa Kanya. Dapat ang lahat ng ginagawa natin para luwalhatiin si Lord. So, number 1, ang ating barometer or yung ating standard line. Ano? Benchmark. O kaya naman yung pinaka mababang pwede nating ilagay as standard. Okay? Ay, pag ginagawa mo ba ito, naluluwalhati si Lord? Pag hindi, automatic, hindi para kay Lord. Ang hirap nyo naman kausap. Amen? Kala ko, Pastor, kapag ka Wednesday, normal lang ang mga gawain natin. Kala ko parang, pero dapat to eh. Kaya naman, point number 1, being better, not bitter. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Point number 1, gawin mo ito ng buong puso. Hindi para magpa-impress ng tao o para ma-self-impress. Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na parang para sa Panginoon, hindi para sa tao. Yamang alam ninyo na tatanggap kayo mula sa Panginoon ng gantimpala na mana, si Kristo ang Panginoon pag Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Amen? Ang unang point natin na daw, gawin mo ito ng buong puso, hindi pampa-impress. Sa tao o sarili. Ngayon, kung babalikan yung past 2 months ng paglilingkod mo, or ngayon na lang araw na ito, bakit ka nandito? Self-satisfaction?
Kasi para wala akong parang kulang? Kasi medyo mainit ako from camp? O para maluwalhati si Lord? O ginagawa ko ito ng buong puso? Habang nagmi-ministry kayo, anong ginagawa nyo? Bakit kayo nagmi-ministry? Sa sound system, sa mga sumasayaw, sa mga nagmi-media. Bakit kayo nagmi-ministry? Di ko nga alam ba't 4 kayo ngayon niya, kayang kontrolin ng isang tao yan eh. Ha? Yun ang katotohanan. Ang punto, ang excellence sa ministry ay hindi tungkol sa papuri para mapuri ng pastor o ng leader o ng mga kapatiran mo. O kaya naman, hindi para ma-motivate yung sarili na ang galing ko na. Hindi mo validation ang ministry mo. Bakit? Pag yun ang ating ginawa, mabilis tayong mabubunot. Madi-disappoint. O yung tinatawag nila ngayong term, burnout. Yun ang problema sa marami. Pagod ako eh, pero galing ka sa ministry. Naintindihan natin? Galing ka sa ministry, tapos yung pag-attend mo sa church, nakakapagod. Make it make sense nga. Kaya ka lang mapapagod kasi meron kang validasyong hinahanap sa tao o sa paligid mo. Kasi kung ginawa mo yung ministry mo kahapon, nung linggo, nung isang linggo para kay Lord, at gagawin mo pa rin para kay Lord, ang tanong, karapat-dapat at naluluwalhati ba siya? Meron pa po ba akong kausap? Sino dito? Ito ang magandang tanong. Sino dito pagod galing sa trabaho? Taas mo kamay mo kung galing ka sa trabaho at pagod ka. Galing ka sa kung anumang bagay na may inasikaso ka ngayon, hindi ka galing trabaho, pero may inasikaso ka, meron kang ginawa na pagod ka, taas ang kamay. Ba't ka nandito? Sige, maganda, hindi lang ako magpipreach ngayon, marinig natin kayo, kasama ng preaching. Ba't ka nandito? Period. Andito ko dahil mahal ko si Lord. Ngayon, yung iba sa atin hindi makapagsalita. Anong dahilan? Kasi nandito ako dahil obligasyon. Kasi wala rin naman akong gagawin sa bahay. Kasi nakasanayan ko na. 3 puntos to, point 1 pa lang ako ha. Naintindihan ba natin? Kasi kailangan may ma-impress ako today. Question. Kung ikaw ay nandito dahil mahal mo si Lord, congratulations. Naluwalhati mo siya. Whether pagod ka o hindi. Whether gumastos ka o hindi. Whether the last few weeks, ang dami mo nang ginawa para kay Lord pero nananatili ka at walang pipigil sa'yo para umattend sa Diyos, sa church. Congratulations. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, andito ka? Congrats. Ngayon, paano yan, pastor, kung sinasabi na ang excellent dapat ang aking paglilingkod? Ganto. Whether may nakakakita o wala, excelente mong ginagawa. Ikaw ba yung naglilinis kapag ano? Gagawin mo ba yung paglilinis kapag may nag-utos sa'yo? Ikaw ba yung nag-e-edit ng APP natin? Gawin mo yan na parang lagi si Jesus lang ang audience mo. Pastor, sa bahay ko ginagawa. Ang tanong, nung ginagawa mo ba yan? Si Jesus ang audience. Lord, nalulugod ka ba dito? Kasi marami pong naglilingkod na. Ang validation nila palakpak ng tao. Nakita ko po iyon. Ikaw ba yung nagsiset up ng sound system? Hindi bali, ikaw ba yung naglilinis after or before? Di bali nang walang thank you. Basta may saludo galing kay Lord. Ikaw ba yung naglilid ng small group? Meron ka bang din na WTS ngayon?
Ipagpatuloy mo kasi ginagawa mo yan hindi para sa tao. Anong binasa natin? Ginagawa mo yan para kay? Ngayon, kung walang nakakakita ng ginagawa mo, ang tanong, gagawin mo pa rin ba? Pag tinanggal yung options ng pwede pala akong absent, wala na mga hanap sa akin. At ganun yung marami sa atin. Hindi nahanap. Yun yung nakakalungkot kasi bata pa ako, example na ng tatay ko to eh. Bishop Boy Ramos. Ang example niya ganito. Alam mo, nanglalamig na ang Kristiyano kapag dati nakaupo sa unahan, ngayon unti-unting napupunta sa likod. Pastor, ang sama nyo, sakit yung magsalita, masaktang ka na. Hindi naman ako para mag-please ng tao. Kasi kung gusto ko mag-please ng tao, edi sana ang pangalan ko, New Life. JTG ako eh. Di sana ang pangalan ko, CCF. Hindi, JTG ako eh. At mananatili sa church natin ng righteousness, faithfulness, at holiness. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Pwede ba ako magpatuloy? Gusto niyo pa ba to? Pahina ng pahina. Amen. Amen. Kayo lang may gusto, kaya sa inyo na lang ako magpipreach. Ayaw na nila. Point number 2. In being better, not bitter. Karapat dapat ba ang boss mo? Kapag inassign kayo na umattend ng 8 a.m., meron ditong requirement na 8 a.m. ang pagpasok? Meron ba? 8 a.m. O kaya, sino naman dito yung walang oras ng pagpasok? Wala, may mga hawak ang oras. Pero kadalasan may time, anong tawag doon? Time in. Saka time out ang tao. No? Kapag sinabing 8 a.m. ang time in mo, kahit sa school, di ba may ano kayo? Anong tawag dyan? Attendance. Kapag wala ka doon in certain time, late ka, tapos in 15 minutes, absent ka na, whether umupo ka pa dyan. Anong gagawin sa'yo ng boss mo kapag paulit-ulit mong ginagawa yung pagiging late? Memo, warning, suspension. No? Baliktad yata ako, warning yata muna bago memo, tapos suspension. Kung ano man. Pero, pinapasahod ka ng boss mo. Inaalaw kang tanggapin. Ng teachers nyo, hindi ka kagad basta din-drop. Pero ang tanong, karapat dapat ba ang boss mo para sa ginagawa mong pag-uugali habang pinapasahod ka niya? Karapat dapat ba ang teacher mo sa pagtutulong niya sa iyong makagraduate ka habang binabaliwala mo yung klase niya? Marapat ka bang bigyan ng maayos na grade? Marapat bang bigyan ka ng bonus at promotion? Ang sagot, point number 2. Ready kayo? Huwag kang mediocre sa Diyos. Ano yung mediocre? Pakinggan natin, pag-aralan natin. Anong dahilan? Kasi ang Diyos karapat-dapat sa best mo. Sabihin mo sa mo, dapat best kay Lord. Ito yung masaklap na katotohanan. Kapag ang ministeryo mo nagtatapos sa church, ang pag-ibig mo nagtatapos sa gawain. Kapag ang ministry mo nagtatapos sa church, ang pag-ibig mo kay Lord nagtatapos kapag may gawain lang. Malakay chapter 1, verse 6 to 8. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ako'y ama, nasaan ang paggalang sa akin? Naghahandog kayo ng mga bulag, pilay at may sakit na hayop. Hindi ba ito masama? Subukan niyong ialay ito sa isang gobernador, malulugod ba siya sa inyo? Ang punto dito ni Malakay, nag-aalay ang mga tao ng tira sa Diyos noong time na iyon. Mga hayop na hindi na nagagamit at rejected. Ito, ganun din tayo minsan. Leftover ang binibigay natin kay Lord. Leftover energy, leftover
leftover time at leftover efforts. Wala na akong kausap. Ang aga mong gumising, sobrang effort mo para sa school, para sa trabaho. Pag para kay Lord, hindi. Bakit? Kung hindi mo mai-offer ang okay lang para sa boss mo, bakit ini-offer mo kay God yung okay lang na paglilingkod mo? Worship team, kailan kayo huling nagbatak ng boto para linisin ng church? Dancers, kailan nyo nilinis yung bodega nyo? Asan ang mga uniform nyo? Kailan kayo nagpakapagod para galingan? Sa leadership, ang goal natin 100, natapos ang last 2 months, ilan nadagdag? Sa lahat ng may concern sa pagpapalago ng ating iglesia, saan? Hindi ako nagsesermon ngayon na parang nagpapagalit. Nagpapaalala ko at ang tunog ng paalala sa taong bumibigo sa paalala ay pagalit. Di ba ganito yan? Pagka may presentation sa school, may presentations kayo sa school? Actually, hindi lang sa school, kahit sa sa work, lalo na pagka Christmas. Pagka gusto mo ng Christmas, depende sa, ulitin natin, alam niya yan, depende sa performance ang bonus. Pambihira, no? Kahit wala kang galing sumayaw. Sa school din, ganun, di ba? Pag foundation din, dahil required, kahit nagde-dress nga yung mga tomboy, natatawa ako eh. Di ba? Lalaking kumilos sa mga bading. Performance lang yon. Yung atin, hindi performance, presentation. May kaibahan. Ang performance, pinapalakpakan. Ang presentation para kay Lord, may napagpapala. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, pag may presentation sa school, anong ginagawa mo? Best effort. Oras para sa practice. Pero kapag ikaw nagli-lead ng worship, mga tumutugtog ng banda, mali-mali ang chords. Ang hirap kasi lukohin ng pastor nyo, musician ako eh. Alam ko kapag ang teklado nyo, mali eh. Kanina, AB minor, CD lang ang progression nyo, mali-mali pa chords eh. Tama ba ako? A minor, B minor, CD? Nasa key of G kayo kanina? Worship team? Alam ko yung tinig lang. Ba't alam kong mali ang tono nyo? Yung B minor, B. I'm saying this kasi tao lang ako. Tapos ang tao, hindi pa natutuwa, tapos hindi nalulugod, mas mataas ang standard ni Lord. Kaya kapag sasayaw, tuwan-tuwa ako, blessed na blessed ako sa sayaw na, ano ba yun? Child of God. Tuwan-tuwa ako, kaya nga sabi ni Kuya Dave nyo, kahit ulit-ulitin yung buong taon, tutuwa si pastor eh. Pero kapag sumayaw kayo nang hindi nakakatuwa, ako pa lang. Hindi na natuwa. Si Lord pa kaya? Pastor, ano naman yung effort namin, yung buong hindi ba nakita ni Lord? Nakita ni Lord yun at mula doon, nainis na siya. Isipin mo yun, ha? Mula doon sa lahat na sinayang yung oras, hindi binigay. Sinayang. Hindi na nalugod si Lord. Pastor, binigay ko yung para kay Lord, inoffer ko yun, hindi niya tinanggap. Kasi 2 klase, binasa kanina ni Ate Maricar, Genesis. 2 klase nag-offer. Parehas offering. Para kanino? Kay Lord. Si Cain at si Abel, isa lang kinalugdan. Yung merong best.
Nagre-rehearse kayo bago kayo mag-MC sa inyong youth, sa inyong men's. Ang tanong, nagre-rehearse ba talaga kayo? O bahala na? Sa women's department, pag may fellowship kayo, pinag-pray nyo ba ng gusto? Ang gawain nyo tuwing nagkakasama kayo, o ikaw na, bahala ka na, kaya mo na yan. Tapos on the moment, sige, kaya ko to. O worth it ba yun? Worthy ba yun para kay Lord? Tapos kakantahin natin, worthy of it all. Ano pa yung isang kanta? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Pero hindi worthy yung binibigay. Bakit? Bakit kapag mga bagay na sinasabi mong karapat-dapat si Lord at the best dapat kay Lord, bakit ang ginagawa mo, bahala na si Lord? Gusto ko maintindihan nyo to. Point number 2, ang bahala na ay hindi faith. Tinatamad ka lang galingan. Kasi hindi mo nakikita yung kabigatan nung iyong ginagawa. Yun ang katotohanan. Gusto niyo magkaroon ng kalinawagan sa ganung bagay? Sige, liwanagin natin. Kapag grades mo nakasalalay, sasabihin mo ba? Bahala na, okay lang yan. Hindi. Anong gagawin mo? Mag-aaral ka ng gusto, gagalingan mo ng gusto, lahat ng pwede mong lapitan, gagawin mo. Kapag sa business, nakasalalay na bukas hindi ka nakakain, bahala na. Hayaan mo na. Kung hindi kumain, di wag. Ganun ba yun? Kung wala ng trabaho, di wala na. Bahala na yan. Yes, sometimes may faith na ganun, pero hindi mo binabaliwala. Mayroong action. Ginagawa mo yung best effort mo. Bakit kapag ka mga gawain, hindi? Teacher ka ng kids, bahala na kung ano mang gagawin ko sa Sunday, kung ano mang iutos, okay na yun. Volunteer lang naman ako. Worthy si Lord ng bahala na. Nang okay lang. Wala na akong kausap. Ulitin ko, hindi dahil bahala na yon, kundi tinatamad ka lang. Dahil hindi mo alam yung gravity ng iyong paglilingkod. Kaya, ito ang gusto kong maintindihan natin, point number 2. Kung assigned ka sa isang ministry, o task, o volunteer ka, kailangan mo maging better. Kahit kinabukasan na, ikapuyat mong maghanda dahil worth it si Lord. Amen? Naintindihan ba natin? Better ang paglilingkod dapat. Number 3. Last. Point number 3, Proverbs chapter 22, verse 29. Nakikita mo ba ang isang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga harip. Hindi siya tatayo sa harap ng karaniwang tao. Ang galing ng Proverbs chapter 22, verse 29, no? Alam nyo ba, hindi pwedeng basta ka lang marunong mag-love. Alam nyo ba na hindi ka lang basta pwedeng marunong sumayaw? Hindi ka basta marunong tumugtog, kumanta? Paano naging magaling ang isang magaling na manlalaro ng basketball? Si Stephen Curry. Practice. Walang sawang practice. Bakit napakagaling niya mag-shoot? 90% ng time niya, nag-shoot. Bakit magaling ang isang sculptor? Dahil ba, nung nahawakan niya, magaling na siya bigla? Hindi. Nag-practice. Bakit magaling ang isang teacher? Hindi yun yung, sige, bahala na kung anong curriculum. Pupunta sa school. Hindi. Ano ginawa? Nag-practice. Bakit ang uhusay ng mga magagaling sumayaw? Kunyari, kilala natin, Kuya Kennedy. Bakit napakagaling sumayaw? Tingin nyo ba pag walang magawa yun, ano? Kunyari,
sasayaw ko bukas, sige ano na lang, nood muna ako. Hindi 9-time world champion po ng dance competition in the world. Si Brother Kennedy. Tingin niyo ba magna 9-time world champion yun ng trip-trip lang? Sige, punta ako doon, laban ako. Partida na yon. Walang daliri yata yun o buto sa buong katawan na hindi niya kayang paggalawin mag-isa eh. Kahit yata buhok nung kaya niyang ipa-wave eh. Sobrang practice. Sabi mo sa katabi mo, sobrang practice. Point number 3, huwag kang titigil sa paglago. Huwag kang titigil sa paglago. To be better means to practice what you want to offer to God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakaganda sa Tagalog ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. It talks about being better for God, giving the best to God. Ang sabi dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ano daw? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Tested and well practiced. So wala palang magaling basta mag-preach dahil anointed. Pinagpraktisan, ginalingan, nag-aral ng gusto. Amen. Bakit? Isang manggagawang walang dapat ikahiya na gumagamit ng wastong paraan sa salita ng katotohanan. At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan sa version na ito. Ano daw? Isang manggagawang walang dapat. Sino dito ang mahihiya kung well-performed ka? Kaya ka lang maging well-performed kasi well-practiced ka. Then the next, if you give your best, the Lord will do the rest. Naintindihan natin yon? Ang punto, ang pagiging faithful ay hindi excuse para mag-improve. Tapat naman ako eh. Gagaling na ako niyan. Hindi. Hindi porke tapat ka, gumagaling ka. Kailangan intentional yan. Kaya nga marami, nagkaroon ng posisyon pero hindi nag-improve, umalis ng church. Dati wala siyang ginagawa sa loob ng church. Love na love niya si Lord. Tuwan-tuwa siya sa lahat ng nangyayari. Ano nangyari? Na-involve. Hirap pala maglingkod kay Lord. Bakit? Walang puso para mag-improve. Bakit? Kasi hindi nila nakikita si Lord ay worthy ng the best. Kaya magtataka ako kung in the next 2 years, ang banda natin, ganun pa din. Magtataka ako, ang ating pagsamba, ganun pa din. Sa susunod na 2 taon. Ang mga sayaw ninyo, walang kagalingan. Ganun pa din. Magtataka ako kung ang ating children's ministry, ang ating youth ministry, walang paglago. Walang pagyaman. Ang young pro natin, ang mga women's, ang men's. Bakit? Kasi pinipili, sabihin nga natin, pinipili gumaling. Amen? Bakit? Anong sabi ng salita ng Diyos? God honors growth and excellence. Gusto ko malaman natin lahat, hindi niya tayo tinawag para maging stagnant. Tinawag tayo para maging stewards ng mga talento at yung talento na yon ay excellence. Ang sabi ng Romans chapter 16 verse 19. Roma 16:19. Romans 16 verse 19. Lagay mo anak. Ang sabi diyan, may standard si Lord sa ministry. Sabi mo sa katabi mo, ito ang standard ni Lord. Tignan mo sa mata, sabi mo, ito ang standard ni Lord. Sa English, anak, simple lang, ang standard ni Lord sa paglilingkod, be excellent to what is good. Ano daw ang standard? Excellent. Hanapin mo na yung translation ko. King James to.
or New King James. Be excellent to what is good. Anong standard ni Lord? Bakit to what is good? Bakit kay Lord na standard yan? Sabi ng Biblia, no one is good except God alone. So ang standard kay Lord, excellence. Maintindihan natin, ang pagiging faithful ay hindi excuse para hindi mag-improve. Kung marunong ka ng mag-gitara noong 2019, tapos ganun pa rin ang skills mo hanggang ngayon, di mo pa rin kabisado ang scaling. Di mo pa rin kabisado ang basic family chords. Ginagawa mo ba yan para kay Lord? O trip-trip lang? Kapag ka-musician ka, hindi mo alam yung circle of fifth. Sino nakakaalam ng circle of fifth? Hindi nyo pa alam? Alamin nyo, basic yan. Kung dancer ka, at hanggang ngayon hindi ka nagpapagamit kay Lord, anong dahilan? Dapat mas magaling ka na ngayon. Alam nyo ba, may isa akong church na napanood online. Ang dancers nila ng tambourine, lahat women's. Blessed na blessed ako. Tuwan-tuwa ako. Bakit? Hindi sila na bound ng age. Bakit ano masyadong pinagkakabisihan mo? Ba't hindi mo na mabigay kay Lord yung best? Kasi isa lang ang sagot. Sabi mo nga mo, isa lang ang sagot. Merong kang best or merong kang mas best kesa kay Lord. Nagets nyo? Naintindihan ba natin? Kaya hindi mo mabigay kay Lord yung best mo kasi may ibang best para sa'yo. Hindi si Lord. Doon mo binibigay yung time, effort, doon mo pinagkakahusayan mo yon. Nagets natin? Kung naglilid ka ng Bible study noon, tapos hindi na ngayon, hindi ba question ang paglilingkod mo? Kung dati, maapoy ka, mag-invite, tapos hindi na ngayon, hindi ba question kay Lord ang paglilingkod mo? Tanong, worship team ka ba? Mag-aral ka ng bagong chords. Mga bagong kanta. Mag-practice ka. Magtama ka ng timing. Nasa media team ka ba? Tech ministry? Mag-aral ka ng YouTube tutorial na tama. Matuto ka ng basic video editing. Hindi yung kapag nagsasama-sama kayo, kwentuhan. So, walang kinalalago. Tawanan. Ikaw ba yung nagtuturo ng Sunday school? Magbasa ka ng basic study ng Bible stories. Hanggang ngayon, mali ang story mo ng birth ni Jesus. Hanggang ngayon, mali ang story mo about kay Adan at kay Eva. Hanggang ngayon, ahas ang tawag mo sa serpent. Para kang ayaw niya na ako magpatuloy. Magbasa ka ng libro tungkol sa paglago sa pagtuturo, mga methods sa child development. Alam niyo, gusto ko ito ang re-replikan natin ngayong gabi as I end. Anong skill na binigay na sa akin ni Lord na pwede kong ialay sa Kanya pero dapat ma-level up ko? Mas better. Sumasayaw na ako, magaling na ako, napuri na ako ng marami. Ngayon, hanapin mo ng paano ka mapuri ulit ni Lord. Na kapag sumayaw ka, bumababa ang presensya niya at walang choice si Lord kundi manood. I long for that kind of church. Kasi yun ang kinalakihan kong JTG. Dahil nanggaling ako kailan lang sa isang simbahan, ayokong mangyari sa atin. Gusto ko kapag tumugtog kayo, ako lang to, gusto ko lang to. Lalo na yung kagustuhan ni Lord, higit yon. Kung ako nagnanais, one day, tumitiklado pa lang ang gitara, lahat ng taong papasok, umiiyak na dahil nararanasan ng presensya ng Diyos. Nagpe-present pa lang ng presentation ng media sa opening remarks habang nagka-countdown, ang tao naghahagulgul na sa presence ni Lord.
hindi nangyayari yun overnight. Dinidesire mag-level up. Dinidesire maging better. Stop being bitter and start becoming better. Can we all stand up? Malakas na palakpak sa Panginoon. Lord, gusto kong magamit. Alam ko lahat tayo gusto natin magamit kay Lord, tama? Maybe you're too busy in your school.